Ang title ng isa-share ko sa inyo ay Nawala, Ngunit Muling Natagpuan. Alam mo yung katabi mo, yan minsan inawala. Pero praise God, natagpuan din. So yung mga nagbabalak na mawala, huwag namang masyadong magpakalayo-layo at matatagpuan din naman. Lucas 15:11. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Verse 12, sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Buhay pa hiningi na ang kanyang mana. Verse 13, makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at do'y nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Tanungin ko nga kayo, one day ba tinanggap ng anak na lalaki? One day ba yon? Big blessing yon, di ba? Natanggap ang mana? One day ba yon? Talagang salamat sa 3 sumagot. Yung isang malakas, yung 2 mahina, at yung lahat ay ayaw sumagot. Alam mo yun yung gang ayaw nating magkamali. Baka ako'y sumagot magkamali, di na ako nasagot. Oo. Okay, ako na sasagot. Yes, one day ang tinanggap ng batang yon. Paano naging one day? Nilustay nga niya, inaksaya ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Kasi po, hindi lahat ng one day ay mukhang one day. Sometimes, ang one day ay nakatago sa isang lesson. A big lesson that transforms our lives. One day po yung aral na nakabago sa iyo. Bakit kaya ibinigay ng Ama yung mana? Bakit? Bakit hinayaan ng Ama ang anak, gayong alam ng Ama ang magiging resulta ng maling desisyon ng kanyang anak? Kilala ng Ama ang kanyang anak. Alam na ito hindi ayos ang takbo ng isip. Pero ibinigay pa rin ng Ama yung mana. Bakit? Kasi alam ng Ama na yun lang ang makakabago sa anak. May area sa buhay natin na hindi pa tayo makalaya. Yung merong hindi makalaya sa utang, sa bisyo, o sa masamang ugali. Ang batang ito ay may area ng buhay na kailangan siya'y lumaya. Ano yon? Ang batang ito ay selfish and irresponsible. Isipin mo, ang ninanasa lang niya ay magpasarap lang sa buhay. Lucas 15 verse 14 and 15. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, at siya'y nagsimulang mangailangan. And verse 15, kaya pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. Ito po ay pinakamababang trabaho ng isang Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy. At parang isang Hudyo ay doon na magtrabaho sa pag-aalaga at pagpapakain ng baboy, talaga pong hinahambol yung Hudyong yon. The truth that we know sets us free. Alam natin yon. Itong sabi ng John 8:32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Meaning, kapag may area ng buhay mong hindi ka pa makalaya, ibig sabihin, may kulang na truth. May truth o katotohanan na hindi pa pumapasok sa puso ng batang ito. At minsan, hindi sapat ang pangaral upang malaman ang katotohanan. Maraming mga magulang ang nagpangaral sa anak pero hindi talaga pumapasok sa puso.
Kaya makikita natin, hindi sapat ang pangaral. So kung hindi sapat ang pangaral, anong sunod? Kailangang maranasan pa ang consequences nito. Kindly say, consequences. Nagka-famine, nagkatagutom. Ano bang ibig sabihin pag sa area doon ay nagka-famine? Ibig sabihin, walang available na trabaho. At napakatindi naman ang timing. Nung nauubos ang pera, noong batang lalaki, saka nagka-famine. Kaya yun na lamang ang available na trabaho. Kinuha na niya kasi wala na siyang pagkain. Lucas 15:16. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy. At walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Hindi lang siya nag-aalaga ng baboy na bawal sa mga Hudyo. Gusto niyang kainin ang kinakain ng baboy na bawal sa kanila. At gusto kong bigyan ng diin at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Ay talagang nagkatagni-tagni ang mga pangyayari. Ang batang ito'y hinahambol. Kasi hindi alam ng anak na lalaki ang purpose ng blessing. Nung kinuha niya ang kanyang mana, ang alam lang niya ay para lang ito i-enjoy. Katulad ng maraming tao, kahit nga Christian, hindi rin alam ang purpose ng blessing. At ngayon, pag-uusapan natin yan. Ano bang layunin ng pagpapala? Una, to establish God's covenant with Abraham. Deuteronomy 8:18. You shall remember the Lord your God who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Yun. Alalahanin mong Panginoon, ang iyong Diyos, na nagbigay sa iyo ng kapangyarihang magkaroon ng kayamanan. Bakit? Sapagkat ito'y nais ng Diyos, i-confirm ang kanyang kasunduan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno. Yun pala ang purpose, kaya pinagpapala ang Kristiyano. Gustong i-establish ng Diyos ang kasunduang ginawa niya sa ating ninuno. Ano ba yung kasunduang ito? Genesis 12 verse 2 and 3. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Yan po ang Abrahamic blessing. Kaya pinagpapala ng Diyos ang mga Hudyo ay dahil sa pangako niya kay Abraham. Ay paano naman po tayo, hindi naman tayo Hudyo? Okay. Napaduktong po tayo sa pangako ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Galatians 3:29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Kung ikaw ay na kay Kristo, then nakinabang ka rin sa pangako ng Diyos kay Abraham. Now, you will notice, big deal sa Diyos ang pagtupad sa kanyang salita, sa kanyang pangako, sa kasunduang pinasok niya. Big deal yun sa Diyos. Bakit po? Naluluwalhati ang Diyos na makita o ipakita ang kanyang karakter. At ano ang karakter na nakakaluwalhati sa Diyos? Na makilala natin siya na siya'y covenant-making and covenant-keeping God. Naluluwalhati ang Diyos na ipakilala ang kanyang sarili na siya'y Diyos na nakikipagkasundo at tinutupad ang kasunduan. May I ask you, kayo ba'y nakaranas na meron kayong may taong kayo'y nakipagkasundo at hindi natupad ang kasunduan? Meron na ba? Okay. So ano nyo napapansin? Hindi na po normal ang taong nakikipagkasundo at tinutupad ang kasunduan. So many assurances have been done para lang masiguro na ang kasunduan ay mapapatupad. Meron na diyang gagawa ng document, ng agreement. Gagawin yon sa harap ng dalawang saksi, 2 witnesses. Ipapanotarize yun sa notary public.
ire-record yun, public record, para lang ma-assure na itong iyong kasunduan, itong sinabi mong ito ay iyong gagawin. Ano po nangyayari? Ay, nakakalusot pa rin eh. Hindi ako yan pumirmang yan. Hindi ko pirma yan. Hindi ako yan. We are living in a world ng mga tao ay sanay nang sumuway o hindi sumunod sa kasunduan. Kaya big deal sa Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili. Pag ako'y nangako, gagawin ko. Pag ako'y nakipagkasunduan, itaga mo sa bato, mangyayari yan. At naluluwalhati ang Diyos na makitang nangyayari yon. Kaya, be assured ha, kapag nakakita ng pangako ng Diyos, at ito'y nabuhay sa iyo, naging rema, panghawakan mo na. Kasi naluluwalhati ang Diyos na pagpalain ka sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Are you there? So anong makikita natin? Ang prosperity is about Him. Ang kasaganaan natin is not about us, it is about Him. Gustong ipakilala lang ng Diyos na siya'y person na ginagawa ang kanyang sinabi. Kaya naman, basta tayo'y pinagpala, remember this, pinagpala tayo for His glory. Kaya pag na-bless ka, sasabihin mo, Lord, tunay na ikay tapat sa iyong salita, tapat ka sa iyong pangako. At naluluwalhati siya. Antindi, ano? Akala ko ang purpose ng blessing ay, pupunta ko din sa outlet at kakainan ko lahat ng restaurant doon. Akala ko yun ang purpose. Akala ko yung magsha-shopee. Akala ko yun ang purpose. Di. Once pinagpala ka ng Diyos, niluluwalhati ng Diyos sa kanyang sarili. Ayan, sasabihin mo, Lord, gusto kong luwalhatiin ka. I-bless mo ako. Next. Purpose ng blessing. So yung una blessing is about Him. Nag-glorify si Lord pag tumatanggap tayo ng pagpapala ayon sa pangako niya. Number 2, to be a blessing to others. 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good work. Okay, yan pong abounding in good work is in proportion to how God has blessed you. Ano? Kaya kung ikay pinagpapala ng Diyos at kita mo namang nag-i-increase ang pagpapala ng Diyos sa iyo, kailangan you will abound proportionally sa every good work. Kaya kung ang iyong good work ay constant, nananatili, ganong ikaw na may pinagpapala ng Diyos, you are not abounding in every good work. We are blessed to be a blessing. Sabihin mo, I am blessed to be a blessing. Hindi po tayo ang end purpose ng blessing. Hindi kailanman naging intensyon ng Diyos ng pagpapala ay titigil sa atin. Nais ng Diyos na ito'y mag-flow sa iba. And how should we be a blessing to others? Kasi dito, kanya-kanya ng description yan eh. Ay ako po binigyan ko po ang aking tito ng ganyan, di ako po blessing to others. Saka naman, pero tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible on how should we be a blessing to others. Are you ready? Psalm 67 verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Mukhang pamilyar, ano? Ayan yung sinasabi ko sa benediction. Psalm 67 verse 2. So that, yan na, sinabi na kung bakit ang Diyos ay hinihingi nating maging mapagpala sa atin at pagpalain tayo. Bakit? So that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Upang ang iyong mga paraan, ang iyong kilos, ang iyong gawa, ang iyong karakter, ang iyong ugali ay malaman ng buong mundo. So that ang iyong pagliligtas ay malaman ng buong nasyon. Iyon ang purpose if you want to be blessed. Hinihingi mo, God be gracious to me. God bless me. Make your face shine upon me. Yung face shining upon you is like a father looking at his baby
and telling him, oh, I love you, I love you. His face shining upon you. At bakit mo gusto mangyari yon? Bakit gusto mong ang Diyos ay pagpalain ka? Ito po ang purpose. Upang ang iyong mga kilos, Panginoon, upang ang iyong mga gawi, ang iyong mga gawa, ang iyong ginagawa, ang iyong ugali, ay malaman ng buong earth. Upang ang pagliligtas mo ay malaman ng marami. Yun pala. Kaya pala, we should ask God to bless us. Ito pala ang ultimate purpose. It's still about Him. The ultimate purpose ng blessing ay matulungan ng iba na makilala ang Diyos at maunawaan ang Kanyang kaligtasan. Uulitin ko, napakaraming hindi alam ang kaligtasan na ating inihahayag, na inihahayag ni na Pablo ng mga apostol. Maraming hindi nakakaalam sa way of salvation na hanggang ngayon. Sila nga namamangha talaga. Bakit? Kasi sanay na sanay ang tao na sila'y pupunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang iba't iba ayon sa utos ng kanilang relihiyon. Samantalang sabi ng Panginoon, not by works, lest any man should boast. Ang kaligtasan ay bigay lang dahil walang ibang paraan kundi ibigay lang. We don't deserve kaligtasan. Wala tayong magagawa to earn kaligtasan. Wala tayong magagawa para somehow tayo karapat-dapat na dalhin sa langit. No. There is only one way. At yun ay ang isang Diyos ay magkatawang tao, ipanganak, at bilang tao ay bayadan ng kasalanan ng lahat ng tao. And Jesus was the one who did that. Bumaba siya galing sa langit, nagkatawang tao, at ipinako sa krus. At nung siya'y nakapako sa krus, bago siya mamatay, inilagay ng Diyos Ama ang lahat nating kasalanan sa katawan niya. At doon binuhos ng Ama ang kanyang galit sa kasalanan because the wages of sin is death. At yung pong death ay hindi lamang talaga yung pain o physical death, is separation from God. Kaya po ang Panginoong Jesus ay pumunta sa impyerno. Yes, pumunta siya sa impyerno. Bakit? Para mabayadan ang resulta ng ating kasalanan. Pero pagkatatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. Bakit? It only shows, tinanggap na ng Diyos ng buong buo, fully paid, okay na, tinanggap ng Diyos ang bayad ng Panginoong Jesus. Kaya ang ating gagawin ay panampalatayaan na lamang ng ginawa ng Panginoong Jesus ay para sa atin. Panampalatayaan na lamang na kinuha ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin, inilagay sa katawan niya, nag-substitute siya sa halip na tayong parusahan. Panampalatayaan natin ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at wala ng iba. At hindi natin madadagdagan ang ginawa ng Panginoong Jesus dahil yun ay sapat na. Kapatid, itong mensaheng ito, itong mabuting balitang ito, itong gospel na ito, ay hindi alam sa labas. Kaya ang gusto ng Panginoon ay hingin mo sa Kanyang, Lord, pagpalain mo ko, bless me, let your face shine upon me, be gracious to me, so that maalaman ng marami ang iyong paraan ng kaligtasan, so that ang mga tao ikay purihan at malaman kung paano ka kumikilos, so that makilala ng mga tao ikaw, pagpalain mo ako para magawa ko yon. Talaga, pastor, ay talagang malayo ako. Ay akala ko yung pagpapala ay sa akin sa aking anak, sa aking apo. Akala ko iyon. Lahat tayo may part upang maisulong ang kaharian ng Diyos. At ang iba't ibang blessing ay gagamitin upang purihin ng mga tao ang Diyos. Tuloy natin, Psalm 67 verse 3 and 4. May the people praise you, God. May all the people praise you. Verse 4, may the nations be glad and sing for joy, for you rule the people with equity and guide the nations of the earth. Alam mo, dadating ang time, maharap tayo sa Diyos We will account for everything that He has entrusted us with. Magbibigay sulit tayo sa Diyos sa lahat na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Itatanungin, paano mo ginamit yung ibinigay ko sa iyo upang makilala ako sa lupa? Paano mo yung ginamit upang malaman ng mga tao ang aking paraan ng kaligtasan?
Paano mo yung ginamit upang purihin ng tao ako? Paano mo ginamit? Yung gahoy para doon? Bakit mahalagang malaman ang purpose ng blessing? Purpose gives meaning. Ang buhay mo, kung hindi mo alam ang purpose niyan, then kikilos ka ng hindi tama at ang buhay mo ay walang saysay. Kapag mali ang purpose mo, hindi ayon sa sinabi ng Bible, nabubuhay ka ng buhay na walang saysay. Yes, maaaring ikaw ayos ka, hinahangaan ka ng tao, sabi ng mga tao, gusto ko maging yung katulad nila. Pero ang mahalaga naman ano kang tingin ng Diyos? Mahalaga ang purpose lagi. It gives meaning to what you do and to who you are. Without great purpose, then walang meaning ang blessing. Para saan? Para saan? Ang purpose ng blessing, uulitin ko, ay upang matulungan, maakay ang mga taong makilala siya at purihin siya. Alam mo ang pera? Pera represents a value. Mag-ano tayo dito ng sample. Okay. How much is this? 1,000. What can 1,000 buy? What can 1,000 buy? Coffee. Pag di ka pa naman nagpalpitate din 1,000 kape. O sige, what can 1,000 buy? Tell me. Bigas. Magkano gang isang sako ngayon? Ay, ngayon pala lumiit ng sako, ano? Palit na ng palit. Doon sa middle, what can 1,000 buy? Travel to Hong Kong? Okay, sige. O nasa likod, what can 1,000 buy? Sino may gusto? Ayaw naman sumagot kung anong mabibili, basta gusto nang makuha Okay. Paano ito naging bigas? Hindi mo naman ito makakain. Sabi ninyo, yan po'y bigas. Sabi ng isa, kape. Ay, di inumin mo. Sige. Why? This represents a value, a mode of exchange. Ito po'y walang saysay kung hindi ito, may nakasulat ditong ito ay pinaninindigan ng Republika ng Pilipinas. Kaya ito may saysay, may nangangako na yan ay sige, pwede mo yan ipangpalit. May nangangako. Pero kapag humina na ang tingin mo sa kapasidad ng nangako, hindi mo nagagamitin yan. Ito'y may kapangyarihan dahil ikaw ay may tiwala sa nangako at ang nangako ay Republika ng Pilipinas. Kung ito ay means of exchange, so pwede mo ito ipampalit. Kung ito'y pwede mo ipampalit, matanong ka ng Diyos, saan mo pinapalit yan? Humingi ka sa akin ng blessing, Lord, bless me, bless me. Nung ikay binigyan ko ng blessing, ano naman ang ginawa mo? Saan mo ipinalit? Ay bakit ho? Kasi may sinabi ko na sa iyo ang purpose ng blessing, so that my name will be known, so that my salvation will be known. Saan mo pinalit? Ay di ho sa bigas. Ay di ho sa ano? Yun lang. O sige, dadagdagan kita. I will be gracious to you. Dadagdagan kita so that you will abound in good works. O marami na yan. Patong-patong na yan. Nasa lamesa na yan. Marami na. Tell me, saan mo yan ipapalit? Dollar, euro. Saan mo ipapalit? Ano ho? Yate, mansion sa France. Saan mo ipapalit? Kapatid, anong ibig ko sabihin? Hindi mo alam ang purpose ng blessing according to God. Ang purpose ng blessing, yung pagpapalang iyan ay makilala ang Diyos. Gagamitin mo para makilala ang Diyos. Gagamitin mo para malaman ng mga tao ang kaligtasan anak kasi hindi nila alam. Hindi sila pupunta sa langit. Yan ang purpose ng blessing. At haharap tayo sa Diyos, tatanungin tayo, Hoy, ikaw ikita ko, umaten ka, September 14, birthday ni Brother Bod. Umaten ka, sinabi sa iyo ang purpose ng blessing, huwag mo sasabihin, hindi mo alam.
tatanungin kita, anong ginawa mo sa limpak na salapi na pinahawa ko sa iyo? At anong sasabihin mo? Hiyang-hiya. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng lusot, alam mo na. Papasok ko na at baka may bibili pa ng kape ni Eric James. Kaya, pag ikaw ay naghanda ng tithes mo at may nabulong sa iyo, wag mo yang ibigay. Anong sasabihin mo? Wag mong pakaalman ang perang binigay ng Diyos sa akin. Bakit ito'y gagamitin ng Diyos para makilala siya? Ito ang purpose nito. And in doing so, we transform our worldly wealth, our earthly wealth, into eternal wealth. Natatransfer mo ang 1,000 mo into rewards sa langit. Napakalaki noon. Alam ganin yung kayo nababalita na ng mga na-attend dito sa JA1 Rosario ay mayayaman. Narinig na ninyo yan, ano? Ako na may masaya. Totoo naman eh. Tingnan mo ang katabi mo. Ay, buhok na buhok pala ang na yan. Magkano na? Oh, ka. Pero alam mo ang gusto ko, mabalita kayo sa langit na ang taga JA1 Rosario ang pinakamayaman sa langit. So pag ang mga anghel nag-uusap, kita mo gayong batang yun. Oo, sa dami na niyang ipon. Siya nga, siyang bangko. Ay, dito sa atin. Panay ang pa-deposit dito. Why? Because he is abounding in good works. Amen ba? Oh, sasabihin ko sa inyo ha, may mga nagbebenta sa inyong insurance, magbabayad ka ng 20 years, magbabayad ka ng ano, tapos ikaw ay tatanggap ng ganare. Ay sa mundo mo pa rin lamang tinanggap. Sa langit mo i-deposit. Ang laki ng transformation ng earthly wealth sa eternal wealth. Are you there? Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka sa lupa. Lalo na sa langit. Okay. So, let's count our blessing. Laging sinasabi yon. Huwag kang malungkot. Count your blessing. Now, magkakaroon ka ng ibang meaning sa count your blessing. Counting your blessing, hindi lamang, Lord, marami pong salamat sa bago kong sasakyan. Lord, marami pong salamat sa bahay. Lord, marami pong salamat. Hindi lang yon. Counting your blessing means count the ways you were able to use the blessing sa ultimate purpose ni Lord. Bilangin mo ang beses na yung blessing na yun nagamit mo sa purpose ni Lord. Yun ang counting your blessing. Because the blessing that you are counting is the blessing that is stored in heaven. Pastor naman, parang saka na yung sa langit. Gusto ko yung sa lupa muna. Napakaikli nito, itong buhay na ito. Maya-maya'y langit na. Yung iba, pag napapag-usapan yun, ay nalulungkot. Samantalang, ang sabi ng Bible, that is our eternal hope. Yun ang ating blessed hope. Yun ang ating pinagpalang pag-asa. Ang Kristiyano, hindi natatakot humarap sa Diyos. Hindi natatakot. Bakit? Because ang ating citizenship ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Anong makikita natin dito sa count your blessing? Sabi ng Psalm 67 verse 7, may God bless us still so that all the ends of the earth will fear Him. Oh, Lord, pagpalain mo pa ako para lahat ang buong mundo ay matakot sa iyo. Paano mangyayari yun? Pagpalain mo ako ng buong mundo ay matakot sa iyo, it only means you will use that blessing para ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Are you there? So ano makikita natin sa dalawang purposes ng blessing na ito? Ito ay nakabase sa dalawang utos. Ano yung dalawang utos na yon? Matthew 22 verse 37 and 39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
And the second is like it, love your neighbor as yourself. Dalawang utos. Dito na nakasalalay ang lahat ng utos. At yung purpose ng blessing, nakabase sa dalawang utos. Yung una, when I told you prosperity is for God's glory, it means you are loving God with all your heart. When you ask God na ikay mabless, with the knowledge na yun ay alam mo ang Diyos ay nag-glorify, then nakikita mo na yun ay nakabase sa unang utos, loving God. When you ask God na ikay i-bless upang ikaw ay maging pagpapala sa iba, it only shows na nagagawa mo yung love others as you love yourself. So, una, prosperity is for God's glory. Pangalawa, prosperity is for others. Paano po yung akin? Para kayong anak na lalaki noong ama. Ang alam lamang niya, ang prosperity kanya. Kaya nung kinuha niya ang mana, inubos niya sa maaksayang pamumuhay dahil ang thinking niya ay paano yung akin. Bago mo isipin yung paano ang akin, actually hindi na agad sinabi ng Panginoon kasi alam na ng Diyos na yun ang gusto mo. Ang sinabi na lang ng Diyos, dinefine niya kung paano mo pagpapalain ng iba. Love others as you love yourself. Inuna, okay, love me muna, then love others. Paano yung akin? Huwag kang mag-alala, alam mo kung paano yun. Hindi ko na iuutos yun. Ang alam ng anak na lalaki, ang prosperity ay para lang enjoy. Ito pa rin ang paniwala ng marami. Kaya pinapaalalahanan tayo na huwag umasa sa prosperity, kundi sa Diyos na nagbibigay nito. 1 Timothy 6:17. Basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Parang kahaba ng binasa ninyo, no? Yun lang kahuli-hulihan. Put their hope in God. Sa halip na ilagay mo ang iyong pagtitiwala, pag-asa sa wealth, sa blessing, sa pera, na itong magbibigay sa iyo ng enjoyment, ang sabi ng Diyos, i-command, utusan, lalo na kayong mga mayayaman. Sino mayayaman? Inuutusan kayo ng Diyos na huwag maging arrogant, thinking na yung iyong yaman ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, nagbibigay sa iyo ng enjoyment, nagbibigay sa iyo ng fulfillment. Sa halip, utusan daw kayo na ilagay ang inyong pag-asa sa Diyos at dinescribe kung sino ang Diyos. The God who richly provides us with everything for our enjoyment. Ang Diyos ang nagpo-provide ng ating kailangan para tayo mag-enjoy, hindi ang pera. Hindi ang relationship. Si God. Si God talaga ang source. Tira nyo ha? Ang pera ay isa lang sa iba't ibang blessing na ibinibigay ni God para sa ating kasiyahan. Isa lang yon. Napakarami pang blessing. Katulad nun ng napakadami. And those blessings are blessings that money can't buy. Katulad po ng peace. Kindly say peace. Peace has no price. Peace of mind. Kahapon nga may hindi, naririnig ko yung ring kaya ako yun wala Nagpa-counseling. Alam mo kaya sila nagpa-counseling? Anxious sila. Worried. Tanungin niyo kung bakit. Because they are working in a government institution na ngayon ay under scrutiny. At wala silang peace. Alam nyo, pinag-pray ko, they receive comfort, napaiyak, maliwalas ang muka. Peace has no price.
Dadating ang time, ipagpapalit mo ang lahat, magkaroon ka lamang ng peace. Pero syempre, hindi mo alam yan. Hindi, basta bigyan ako ng pera. Bigyan ako ng pera. Mga peace-peace na yan. Hindi mo alam. There are so many blessings that money cannot buy. Alam mo ba ang depression? Depression is thinking about the past. Nalulungkot ka sa nangyari. Ano naman ang stress? Stress is thinking about the present. Ang dami kong inaabiyat, ang dami kong iniintindi. Ako stress na. Ano naman ang anxiety? Anxiety is thinking about the future. Anong mangyayari bukas? Anong inyong napansin? Puro walang peace. Now, hear this. God is in your past, in your present, and in your future. God can heal your inner wounds. Kahit yung mga nangyari nung una. Meron akong ipinag-pray, taga-abroad, gustong magkaanak. Pero dinil muna namin ang father issues nila sapagkat hindi naging mabuting ama ang kanilang ama sa kanila. Somehow there is bitterness, pain inside. Sabi ko, in my mind, if anyone wants miracle, forgive. Walang problema sa Diyos, gusto niyang magbigay ng himala. Walang problema sa Diyos, gusto niyang i-bless ka. Ang problema ay may humahadlang. And unforgiveness, bitterness is napakatinding humadlang sa himala at sa blessing. At sabi ko, ipagpepere ko kayong magkanak, pero idil muna natin to. Idil natin ang past nyo. O sige, ako nga nag-stand pa as if I'm your father and I'm gonna ask forgiveness. Mamaya, nag-iiyakan na, okay? What is happening? God is dealing with your past. Because God is in your past, kaya niyang ayusin ang naging resulta ng masasakit na pangyayari sa iyong puso't damdamin kahit nangyari noon pa. Kayang ayusin niya ni Lord. God is in your present. Marami kang inaabyad, marami kang iniintindi, burden na burden ka, ang dami yung ginagawa, ang dami iniisip. Alam mo, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you for each day. Ang biyaya ko'y sapat sa bawat araw. Kaya sa mga taong aking ikinakounseling at marami silang iniisip, lagi sinasabi ko, mabuhay ka lamang ng isang araw sa isang beses. Live one day at a time. Bakit? Sapagkat ang biyayang binigay ng Diyos ay para lang sa araw na ito. Kaya ka ganyang stress na stress, iniisip mo pa kung paano. No, basta kung anong dumating iyon, yun lang isipin mo. Paano yung gayon? Paano gayon? Yung ngayon lamang, sapagkat ang Diyos ay, ang biyaya ay sapat sa araw na ito. Bukas may bagong biyaya. Gayon na naman, magtiwala kang ang Diyos ay kasama mo sa iyong buhay, sa iyong present. Paano ho yung bukas? Ako ho'y nagwo-worry sa bukas ko. As what I've told you many times, kung ang ibon sa himpapawid, napapakain ng Diyos, hindi nga nagtatrabaho. Ikaw pagka naman, ikaw ay anak ng Diyos, ikay may ama. Anong ibig sabihin? Huwag kang mag-alala sa bukas, meron kang ama. Hindi ka orphan. Ang ulila, ay talagang nag-aalala, bakit walang ama? I am blessed in a way, kasi meron akong ama Healthy yung aking, sa part o sa karakter ng Diyos, nakita ko sa aking ama, na ano yon? Ang tatay ko'y provider. Nagpo-provide siya. 8 kami magkakapatid Isipin mo, he was able to provide in a way, ha? Of course, hindi naman sobra-sobra, pero lagi kami may pagkain. Walang nagugutom doon. Nakakapanligo sa
Noon ay sa butong. Noon ay ang butong ay malinis pa. Ngayon ay marami ng lulutang-lutang. Pero noon ay magandang butong. Pag nagpunta ka sa Matabungkay, ganda na. Nakakapunta. Nung kami bata, every Sunday, sakay sa kotse, puntahan kami doon. At tapos, ang dala lang namin, corned beef. Masaya na kami. Ang tatay ko'y provider. Bakit ko sinasabi yon? So nagkaroon ako ng healthy tingin sa aking ama. Kung ang ama ko sa lupa, hindi naman kabutihan, ay nagbigay ng ganito, ay di lalo ng ama ko sa langit. So bakit ako mag-aalala sa bukas? Noong kami mga bata, hindi kami nag-iisip kung kami may kakainin bukas. Hindi kami sure yun. Sure yun. Laging may pang-ulam yan. Pag uwi ko galing sa school, diyan sa Namong Elementary School, uuwi ako, ako'y mamamahaw. Laging meron niyang isdang sinaing. Lagi, kaya walang nagugutom. Bakit ako mag-aalala? Ay, ang sabi ng Bible, ay kung ang amang mo nga sa lupa, hindi nangakabutihan, marunong mag-alaga sa kanyang anak, hindi lalo na ako'y mabuting ama. Kaya ikaw na nag-aalala sa bukas, may mabuti kang ama. Akala ng anak na lalaki ay pera ang nagbibigay ng enjoyment at siyang dapat habulin. No. Ang habulin mo ang Diyos. Seek God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Tingnan mo kaya kapag ang akala natin ay pera ang nagpapasaya, then we will get it through any means. Kukunin talaga natin yan kahit sa anong paraan. We will hoard it. Ilalagay natin sa mga kahon. And we will enjoy it. Bibili tayo ng yate at mansyon sa Cannes, France. Bibili tayo ng 40 luxury cars. 2 units each, black and white. Bakit? Kasi ang akala natin pera ang nagpapasaya. Hindi natin alam, masabi ng Diyos, hanapin mo ang Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng lahat para sa iyong kasayahan. Lahat, hindi pera lang. Now, kung Christian, dahil minsan yun din ang paniwala pero hindi niya inaamin, ito naman ang nangyayari. Kung Christian, hahanap pa yan ng mga verses para mapanatag ang kanyang konsensya. Di, sabi ng Bible, the wealth of the wicked is stored for the righteous. Ang kayamanan ng masasama ay iniipon para sa mabuti. Ikaw gay mabuti. Yes. Naniniwala ako, nakasulat as long as pumunta sa iyo ang wealth in a godly manner. Yes, stored, pero mamaya kukunin, not in a godly way. Love of money is the root of all evil. Tapos papalitan nila, hindi, pastor. The lack of money is the root of all evil. Kaya dapat may pera. Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So bakit tayo natetempt na paglingkuran ng pera? Bakit tayo natetempt na mahalin ng pera? Somebody asked me, may nagtanong sa akin, we were in a restaurant, we're eating steak. Ang sabi niya sa akin, Pastor, anong paborito ninyong food? Anong paborito ninyong pagkain? Inisip ko talaga. Wala naman talaga akong paborito Ini-enjoy ko whatever is in the table. Pinalaki kami, nasabi ng aming magulang kung anong nasa lamesa kainin mo. Ini-enjoy ko yan. Ini-enjoy ko ang galunggong at saka ang talbos ng kamote. Basta yung talbos ng kamote, may kalamansi at isasawsaw ko doon, may kaunting asin. Enjoy na enjoy ako doon. Katulad ng pag-i-enjoy ko sa steak. Ini-enjoy ko ang kape na sabaw sa kanin, na merong kamatis, itlog at tuyo. Katulad ng pag-i-enjoy ko sa kape sa Starbucks, kasabay ng croissant. So anong susi? Ang susi ito, enjoy whatever you have.
Ang problema, ini-enjoy natin ang wala tayo. Kaya tayo nalulungkot at gumagawa tayo ng kung ano-ano. Ini-enjoy natin. Ay, sana ganun din ang buhok ko. Ganda naman ang kanyang kutis. Sana ganun din ang kutis ko. Bagay hindi ka maging masaya sa iyong balat. Ay, ang puti niya. Sana ako rin. Hindi ka sasaya kapag ang ini-enjoy mo yung wala ka. Enjoyin mo kung anong meron ka. Are you there? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sapat ka na. Sapat ka na. Kaya ang mga Kristiyano'y hindi mapagpasalamat kasi they don't know how to enjoy what they have. I have traveled. Ang marami ay related sa ministry. I have seen places, pero itong masasabi ko, maybe sa iba'y hindi, pero sa akin yon. Ang mga lugar, anumang ganda niyan, ay ma-appreciate mo kapag may mga kasama ka. Ang nagpapasaya ay relasyon. Subukan mong pumunta, huwag na tayong lumayo. Dito na lamang sa Albay. Tingnan mo ang mayon. Sige, tingnan mo. Titigan mo. Kahirap i-enjoy pag walang kagandaan. Tingnan mo. Magpapicture. Sana may ganun eh. Sakay tayo sa ATV. Gumaganda. Depende sa kasama mo. So, ano po ang blessing? Ang blessing ang joy ay nakukuha sa mga relasyon. Kaya come on, enjoy the relationship that you have. Sabi nung aking apo, sabi ni Riz, hello Riz, sabi daw ng kaklase niya, di na kita friend, di na kita best friend. Tinuturuan ng kanyang mami, na kanyang mama, sabihin mo, kahit hindi mo ako friend, basta friend kita. Naku, narinig niya yan. Hindi. Ang sabihin mo, hindi rin kita friend. Sabi, Mama, yan ang tinuro mo sa akin noon. Kaya ako'y nabuli sa school. Tuturuan ko naman lumaban yung aking pamangkin. Narinig nung mas bata, si So. Sasabi ni So, sabihin mo, wala ako pakialam. Iba yun. Bahala ka dyan. Yan. Guys, enjoy your friends. Ako'y natutuwa sa ating YP, ang ating young professionals, AP. Kung malaman mo magpangalan nyo eh. Nakikita ko ang inyong mga posts, you go places, you enjoy. Kayo namang mga medyo adults, enjoy din. Alam ko mga bandang 6:00 gusto na nyong umuwi. Ayun lang ang pagkakaiba, At ito naman mga bata, 6:00 na lang umaga, ayaw pa umuwi. Ayun lang ang pagkakaiba, pero enjoy your company. Lumabas kayo. Alam niyo kung ba't kayo hindi nag-enjoy? Kayo lagi nakatutok sa inyong ginagawa. Sumama ka. Marami ako winawalis. Buong araw mo nang winawalis, hindi pa matapos-tapos, hayaan mo na at bukas sinarian uli yan. Go out. Enjoy your friends. Kaya ka malungkot. Ang iniisip mo yung wala ka. Wala akong friends. Miski isa, wala kang friends. Miski isa. Di ako. Kitang dalawa. Hindi naman maaari mawalan kahit isang friend eh. Just be friendly, then you will have a friend. Ang gusto kong friend si Kong. Hindi mo nga magiging friend, namimili pa eh. Wag ka na mamili ng mga Kong. Pwede na, bumababa ka. Yung mga barangay tan. Kasi, pare-pareho lang tao yan. Walang pagkakaiba. You will find out, kapag in-enjoy mo ang taong yan, natuwa ka sa kanya, the enjoyment is the same. Kahit ang kasama mo. At sa totoo lamang, pag hindi mo liga, pag hindi mo sila circle,
Hindi ka naman mag-i-enjoy eh. Pag hindi kayo pareho ng topic, pag hindi kayo pareho ng kilala, kayo nakikinig, ano ko pinag-uusapan ng mga yun? Sino ka? Ikaw naman gusto mo yung makijoin. Oo nga si ano, hindi yun. Magkaibang alam mo, kayo sumama sa circle mo, enjoy what you have. Lagi nang gustong ang kasamay si ganon. I-enjoy mo yan. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan. Pagtiisan mo yan. Okay pa kaya? Psalms 37:16. Better is the little of the righteous than the abundance of many wicked. Bakit daw better is the little of the righteous? Kasi ini-enjoy mo ang little. I-enjoy mo yung little, i-enjoy mo yung konti. Pareho ding enjoyment yan. I told you, kumakain ako ng steak, kumakain din ako ng galunggong. Pareho kong ini-enjoy yun. Sa steak lamang, hindi kumakain ng kamay. Siyempre, laging may... Ay, sa galunggong, oh, balik tayo sa kwento. Naulan naman, huwag kayong magmadali. Balik tayo sa umalis na anak na lalaki. Lucas 15:16. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalata na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Nagsisimula na ang pagtuturo ng Diyos. I told you one day sometimes does not look a one day. Pero dito, one day ito sa bata kasi nagsisimula ng pagtuturo ng Diyos. First time na naranasan ng batang lalaki na walang nagbibigay sa kanilang bahay, sa bahay ng kanyang ama, anumang hingin niya dahil siya'y amo, ay ibinibigay. Kahit hingin nga lahat ng mana, ibinigay eh. Pero once naranasan niya na wala siya sa piling ng kanyang ama, wala nang nagbibigay, hindi niya nare-realize what he had. Hindi niya nare-realize until nawala sa kanya. Kailangan mo na maranasang mawala bago siya matuto, bago niya ma-realize. You don't know what you have. May pinayuhan ako eh. Medyo bagong kasal pa lang eh. Medyo nagkakaproblema eh. Sabi ko doon sa lalaki, you don't know what you have. Hindi mo alam kung ano meron ka. Bigla siya, oo nga ano. Kaya minsan kung ano-anong nagagawa mo, hindi ka masaya sa meron ka. Hindi mo alam kung ano meron ka. Kung ano meron ka, ay kinokobet ng iba. Gustong, sana ganun din ako. Samantala ikaw hindi ka enjoy sa meron ka. Maraming pangit na nangyayari sa Christian ay disiplina. Kaya dinisiplina ang purpose ni Lord para matransform, mabago. Bakit naman ang tindi ng palo, ang tindi ng disiplina? Nag-famine, nagutom, wala pera, gusto kong kainin ang pagkain ng baboy. Okay. Sa tingin mo lang ay matindi. Yang disiplinang yan o consequences ay katumbas ng tigas ng ulo ng batang lalaki. Alam ng Diyos yun ang makakagising, makakapagpatino doon sa batang lalaking yon. Pag yan ay disiplina, ito'y hindi sosobra sa kailangan. Because hindi sadista ang Diyos. Hindi naman siya nag-i-enjoy manakit. No. Hinahayaan lamang niya yung tamang sukat na alam ng Diyos nagigising sa taong ito para matauhan. Hindi yan matindi. Yan ang sukat na bagay sa iyo. Para gisingin at matauhan. Lucas 15:17. Subalit nang siya'y matauhan, yun, ang natauhan. Yung sukat na iyon ay hinayaan ng Diyos mangyari upang matauhan. Kaya kung ikaw ay hindi pa natatauhan, humanda ka, tataas pa yung antas ng disiplinang yan. Aray. Ako'y natauhan na ako. For your sake, matauhan na talaga.
Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at tumalabis na pagkain, ngunit ako dito'y namamatay sa gutom? Verse 18, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Ang sukat na hinayaan ng Diyos na pupunta sa iyo ay sukat para akayin kang magsisi. Alam ganin nyo kung saan maraming nagsisisi? Lugar na maraming nagsisisi. Alam nyo kung saan? Sa ospital. Panginoon, sorry na, hindi. Ayaw ko na, hindi ko na gagawin, hindi na. Ay gumaling. Wala na sa ospital. Nalimutan ang kanyang pagsisisi. So, hindi pa tama yung sukat. Biyaya po ang pagsisisi at gagamitin ng Diyos ang lahat. Pangaral, salita ng Diyos, pati consequences. At pag dumating ka doon sa quality pagsisisi, praise God. Tumanggap ka ng one day. Verse 19 ng Lucas 15, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo, ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Broken na ang anak na lalaki. Broken na siya. From a man who thinks he is the master of his fate, the captain of his ship, into, I am a servant. Hindi na ako karapat-dapat. Napagpakumbaba na siya ng mga pangyayari sa buhay. Hindi nyo kaya ang buhay. Kahit kaunting pagsubok, pag walang Diyos sa puso mo, hindi mo kaya yan. Kailangan mo ang Diyos sa iyong puso. Huwag mong sasabihin, kaya ko. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. Hindi mo kaya, hindi ikaw ang kapitan ng barko mo. Hindi ikaw ang amo ng iyong tadhana. Merong Diyos na nakaupo sa trono. Siya lamang ang may kakayanan. Kung gusto mong ikaw ay makapag-journey sa mundong ito ng victorious, fulfilled, masaya, you need God to be in your life. Hindi alam ng lalaki kung ano meron siya dati. Nalaman lang niya nung nawala na sa kanya. Yang mga broken, yan ang mga natututong i-appreciate ang meron siya. Tayo man, dapat ma-realize natin ito. Let's appreciate and enjoy what we have instead of being sad sa wala. Nakakahawa ang tao na hindi ma-enjoy ang meron sila. Yung mga asawa na mas malimit makita ang pagkukulang ng kanyang asawa. Ano ka ga? Pasalamat ka nga at ikay meron. Pasalamat ka nga kasi marami ka ring pagkukulang, hindi na nga lang binabanggit sa'yo. I-enjoy mo kung ano meron ka. Ay, arihoy ka na rin. Ayain na, enjoy mo na rin. Magulang na laging nakikita ang pagkukulang ng anak and vice versa, anak na nakikita ang pagkukulang, pasalamat nga kayo at may pamilya kayo. Pasalamat nga kayo kay nakakakain sa lamesa ng sabay-sabay. Hindi mo na-appreciate ang sabay-sabay na pagkain eh. Ang daming nawawalang memory sa iyo. Hindi mo nakikita yung pagkain ng iyong anak, kung paano ang kanyang paborito, yung mga little things that, pag nabuo, gives you memories. Enjoy what you have. Wala ka mang kotse, o meron ka namang baby inaalagaan. Meron ka namang apo. Alam mo yung pagkarga sa apo, wala yung katumbas na halaga. Forgive me mga young professional, di pa kayo makaka-relate ha. Doon ako sa ka-level ko. Kayo sa mga pamangkin, enjoy them. Walang katumbas. We don't know what we have. Lagi nang magnanais ng kung ano-ano, enjoy mo kung anong meron ka. Enjoy mo asawa mo. Lagi mo na lamang gustong baguhin ang asawa mo. Yan na yan. Nung yan napangasawa mo, yan na yan. May nabago ka, kakaunti. Talaga, yan na yan. I-enjoy mo na lang. We don't realize that we have a Father who loves us, na marunong magbigay ng mabubuting bagay, pero minsan nagtatampo pa rin sa Diyos dahil nakaranas ng mga dagok sa buhay. Sasabihin pa, Lord, kung ikay mabuti, ba't mo hinayaang mangyari?
Ang hindi alam ng marami, napakarami ng pinigilan ng Diyos na consequences. Yang nakalusot na yan, hinayaan lang yan ni Lord. Hindi mo alam yung hindi niya hinayaan. Katamad mag-aral, magaling at nakatapos ka pa. Hindi hinayaan ni Lord na dumaloy sa iyo yung iyong what you deserve. You deserve a failing grade. Pero kinausap ng Diyos ang teacher mo, maawa ka dyan. Hindi ka na nga nag-aral, nagkatrabaho ka pa. Ang dami mong ipinasok sa katawan mong alkohol, alak, drugs, usok, yan man is second-hand smoke. Ang dami mong pinasok sa katawan mo, pasalamat ka, buo ka pa. Pasalamat ka, yung organs mo buo. Ang daming kalokohang ginawa, pasalamat at ayos ka pa. Ang dami mong kasalanan ginawa, pasalamat, kinahabagan ka, pasalamat. Appreciate what you have. Salamat at ang batang lalaki na tauhan, nalaman niya ang pagkakaiba ng nasa ama at ng wala sa ama. Na-appreciate na niya what he has. Kaya naman, dumating siya. Babalik ako. At sasabihin kong di na ako karapat dapat tawaging anak. Bakit niya inisip yon? Kasi iniwan niya ang kanyang ama. Babasahin ko sa inyo yung sinabi niya. Titindig ako, verse 18 and 19. Pupunta ako sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Ba't siya ganun mag-isip? Kasi iniwan niya ang kanyang ama. Iniwan niya ang interes ng kanyang ama. Siya'y nawala. Ang inintindi niya yung kanyang layunin. Hindi niya inintindi ang layunin ng kanyang ama sa langit. Pero itong hindi niya alam. Iniwan man niya ang kanyang ama, hindi naman siya iniwan ng ama. Nung siya'y dumarating, ang ama ang unang nakakita. Bakit? Sapagkat hindi siya iniiwan ng ama kahit siya'y wala. Hindi nagtatakwil ng anak ang Diyos. Hindi nagtataboy ng sino mang bumabalik sa Kanya. You might feel unworthy. Feeling lang yan. Hindi yung katotohanan. Ang katotohanan, ano man ang nagawa mo, mahal ka pa rin ng ama at hindi ka itatakwil at hindi ka kailanman iiwan. Ang katotohanan ay naghihintay lang lagi siya sa'yo. Naghihintay siya sa'yo. Huwag kang dumiskarte ng iyo. Huwag kung ano-anong iniisip mong gagawin mo. Bumalik ka lang sa ama. And Lucas 15:20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya, tinagkan. Akala ng iba, ang akala ng anak, ang kanyang ama'y magagalit sa kanya. No. Kapag ang anak ay nagkakasala, ang ama, ang Diyos ama'y hindi nagagalit. Ang Diyos ama'y nahahabag, naaawa. Dahil alam ng Diyos Ama na sinasaktan ng anak ang kanyang sarili. Pero hinahayaan ng ama sapagkat yun ang alam ng ama na makakabago sa anak. Huwag mong isiping ang Diyos ama'y galit sa iyo. Mahal na mahal ka ng ama. Nahahabag nga siya sa iyo at gusto niyang umuwi ka na anak. Umuwi ka na, lumapit ka muli sa akin. Kaya naman, itong sabi, conclusion na ako. Dali! Dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot sa kanya. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri at sandalyas ang kanyang mga paa. Kunin ng pinatabang guya, patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Lucas 15:24, sapagkat ang anak kong ito'y namatay, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Baka may nawawala. Baka nawawala ka sa purpose. Baka nawawala ka na sa layunin. Baka katulad nung anak na lalaki, ang inuuna mo na iyo. Nalimutan mo na ang purpose ng blessing. Nalimutan mo ang kayaya na ibinigay ng Diyos sa iyo ay upang makilala siya ng maraming tao, upang purihin siya ng maraming tao, at ikay gamitin. Hindi lamang yung mga blessing mo, kundi yung mga talents mo. Everything in you. Dadating ang time, maharap tayo sa Ama. Magbibigay sulit tayo.
tatanungin tayo. And I pray, pag dumating ang time na yon, ang sasabihin ng Ama, well done. Well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King. Bakit? Sapagkat ginamit mo ang mga binigay sa iyo upang makilala siya. There are so many ways. There are so many ways. I thank God sapagkat meron po from LA, from LA na sinagot ang rent ng isang church natin sa Bicol. Sinagot niya. Ang rent, monthly. Bakit? Sapagkat alam niya ang purpose ng blessing. Ang purpose ng blessing ay maraming makakilala sa Panginoon. At kapatid, I pray, J.A. Juan Rosario, pati kayong nasa online, huwag mong kakalimutan ang purpose ng blessing. Huwag kang tutulad doon sa anak na yon na nawala. Kapag hindi mo alam ang purpose ng blessing, ikay nawawala. At sabi ng Ama, nakatingin, kailan kaya siya babalik? Kailan niya malalaman ang purpose ng lahat ng binibigay ko sa kanya? Kahit ng kanyang buhay. Salamat. Purpose gives meaning. Doon lang nagkakaroon ng meaning ang ating ginagawa. Doon lang nagkakaroon ng meaning ang pera. Ako'y nalulungkot, ako'y naawa sa mga tao ang akala nila kapag sila'y nadagdagan ng another million ay sasaya na sila. Ako'y nalulungkot sa mga tao na nag-aakala na kapag ako'y nagkabahay sa abroad ay sasaya na ako. O pag ako'y nadagdagan ng sasakyan, no, hindi ka sasaya until you enjoy what you have. Kahit siya'y maliit, hindi ka sasaya kahit magkaroon ka ng malaki. Enjoy what you have. And use God's blessing. Use your life para maganap ang purpose ni Lord. And that is that people will know Him. That people will praise Him. That people will know the reason why they were created. And it is to give glory to their King, to their God, to their Creator. Come on, church. Pupurihin natin ang Panginoon. Gagamitin natin lahat na binigay ng Diyos para siya'y mapupurihan. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you. I exalt thee.
topic ngayon, somehow naging yung purpose ng blessing eh, ano? We always say, I exalt you, Lord. Pero ngayon meron tayong gagawin. Pwede bang hawakan ninyo ang inyong wallet, ang inyong bag? At sabihin mo, this will exalt you. Itataas ka ng mga biyaya ko. Luluwalhatihin ka ng mga blessings mo sa akin. Let's redeem the blessing. Sa ating napapakinig ngayon, maraming taong hindi alam kung paano gamitin ang pagpapala. Ngayon, alam natin ang purpose nito. Let's redeem this. Hindi ito para lamang i-enjoy. Ito, according sa utos ng Diyos, love Him with all your mind, your heart, your soul, and love others as you love yourself. Alam na natin ngayon. Pwede ba, pag sinasabi natin, I exalt thee, isama natin ang everything that is in us, pati wallet natin, pati bag natin? Oh, Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, malapit ka sa iyong parents, kung malapit ka sa iyong magulang, kung sino man, magsama kayo. Kung malapit ka sa iyong friends, halimbawa wala ang magulang mo, at kasama mo yung friends mo, magsama kayo. Come on, do it fast. Please, may gagawin tayo. Now, hindi lamang mga blessing ng finances ang mag-e-exalt sa Kanya, pati ang family mo. Ang blessing ng family will exalt Him. Ang blessing ng friends, ang blessing ng friends will exalt Him. Amen ba? Relationships will exalt Him. I exalt thee. Yes. I exalt Family, exalt Him. Friends, exalt Him. exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. Ngayon, ikaw ay malakas. Malakas ang katawan mo. Nakakalakad ka, nakakapunta ka sa lugar na iyong pumuntahan, nakakapagsalita ka. Let your strength exalt the King. Ang lakas mo ay para sa Kanya. Amen ba? Oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, in oh Lord. Let your holy exalt
At ngayon, ang purpose din ng paghanga at ng palakpak, gagamitin natin ngayon. It is for Him. Oh Father God, kulang ang lahat naming gagawin. Remind us, oh God, na lahat ng meron kami, lahat na binigay mo, lahat na pinagkatiwala mo, iisa ang purpose. To praise you, to exalt you, and to let people know of your salvation and of who you are. Remind us, oh God. This we pray in Jesus' name.